May masalimuot na nakaraan si Isabel Barrios noon. Pero dahil sa katatagan at tulong ng isang kaibigan, nalampasan niya iyong lahat. Dahil sa mga anak, bumangon siya ulit upang ipagpatuloy ang buhay. Dahil sa sipag at tiyaga ni Isabel, nakapagpatayo ito ng sariling restaurant na noon pa man, pangarap na niya. Masaya na siya sa lahat ng mga natatanggap at hindi na muling tumanggap ng lalaki sa buhay. Bilang isang ina, priority niya ang 4 na mga anak. Ngunit sa gitna ng pagiging mapagmahal at successful na businesswoman, nagulat na lamang siya nang magparamdam si Dark De Lavin na noon pa niya matalik na kaibigan. Dahil sa dami ng naitulong nito, hindi niya maiwasang mahiya dahil sa panliligaw nito. Pero hindi makapag-isip ng maayos si Isabel dahil sumulpot na lang bigla si Saint Sandoval na dati niyang asawa at humihingi ng isa pang pagkakataon. Paano siya magdedesisyon kung ang parehong lalaking ito may puwang na sa kanyang puso? Sino ang mas matimbang sa dalaga? Ang lalaking tumulong sa kanya upang maging maayos ang buhay at mga anak niya? O ang lalaking minsan ang pinag-alayan niya ng kanyang sarili at pagmamahal? Esmeralda, hanggang kailan mo balak magtago sa utang mo, ha? 1 buwan at kalahati na yun pero hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakabayad. Hoy, kausapin mo kung babae ka. Hindi yung pagsasarhan mo ko ng bintana mo. Sigaw ni Berta na nagpapatubuan sa lugar na yon. Lumabas ka dyan at kausapin mo ko. Muling sigaw nito nang hindi man lang nakinig ang tinutukoy nito. Nagulat ito nang may humintong mamahaling sasakyan sa tapat ng paupahang bahay na iyon. Nang may bumabang lalaki, halos umabot sa tenga ang ngiti sa labi ng Ali. Animoy nakakita ng kung ano. Sir, sino po ang... Ngunit hindi ito pinansin ng matangkad, makisig at matikas na lalaki. Nakapolo short ito't halos mapunit iyon dahil sa laki ng mga muscles. Binuksan ng lalaki ang kalawanging gate. Sir, si Esmeralda ba ang pinunta ninyo? May utang din ba siya sa inyo? Ang kapal ng mukha ng babaeng yan. Hanggang ngayon na hindi pa niya ako binabayaran. Esmeralda is my mom. Magkano ang utang niya sa'yo? Seryosong sagot ng lalaki. Nagulat ang Ali at biglang napawi ang ngiti. Anak, may anak pala ang Esmeralda. Ikaw ang anak niya? Pero paano siya nagkaroon ng anak na gwapo? Just tell me kung magkano utang ng mami ko, manang. 5,000 lahat, kasama na ang interes at mga pangako niyang hindi niya tinupad. Hindi sumagot ang lalaki. Dinukot nito ang wallet sa bulsa at nagbilang ng cash sa wallet. Heto't lumayas ka na sa harap ko. Itinampal nito ang buong tig-1,000. 10,000 pesos na tumataginting. Mabilis na dinampot ng Ali ang mga pera. May anak palang mayaman, hindi man lang ako binayaran. Ngunit hindi na ito pinakinggan ng lalaki. Tuloy-tuloy itong dumiretso sa pintuang kahoy ng bahay. Saint, anak. Nang sumilip si Esmeralda para tingnan kung sino ang kumakatok, naluha ito nang makita si Saint sa tapat ng pintuang nakasarado. Ang dating yaman na Esmeralda Sandoval, bigla yung naglaho nang mapilitang isara ng babae ang kumpanya dahil sa mabilisang pagkalugi. Lahat kasi ng mga sangay ng negosyo nito ay nag-full out isa-isa. Pati ang interes ng kanika nilang mga perang ininvest ay kinuha. Kaya sa mabilis na oras, nawala ang matagal na panahong naging negosyo nito. Lalo pat hindi rin ito hawak ang lahat ng pera sa bangko. Dahil si Saint ang nakapangalan at nag-ayos ng mga perang nakatago bago ito umalis. Walang nagawa si Esmeralda kundi ibigay ang nais ng mga empleyado noon na pera na pinaghirapan din mismo ng mga tauhan. At ang tanging ginamit nitong pera ay sariling pera na nakaipon din sa bangko. Sa dami ng mga tauhan ng Sandoval Corp, halos sentimo na lang ang natira kay Esmeralda na dahilan para umabot ito sa pangungupahan. Dahil ang anak hindi pa umuwi ng mga oras na iyon. Kailan ka umuwi, anak? Nakasilip pa rin ito sa bintana kahit nasa loob na si Saint. Wala na ang Ali, binayaran ko na. Anito nang mapansing hindi ito mapakali. Yesterday ako nakauwi, ma. Nakayuko ito nang makaupo sa lumang sofa na gamit sa paupahan. Hindi ka ba hinabol? Walang nagbantay sa'yo sa naiya? Ano, ikukulong ka ba nila? Diyos ko, wag naman. Inaayos na ng attorney ang tungkol sa bagay na yan. Tila nakahinga ito ng maayos. Let's go. Umalis ka na sa lugar na ito. Tumayo si Saint sa kinauupuan.
Pero saan tayo pupunta? May bahay tayo, right? Isinanla ko yun dahil kulang ang pangbayad sa... Naayos ko na. Let's go, ma'am. Tila nabunutan ito ng tinik nang marinig iyon buhat kay Saint. Ilang mahalagang gamit ang dinala nito bago sumunod sa lalaki palabas ng bahay. Maraming kapitbahay ang nakatingin. May mga nakasilip sa bintana at natigil ang ginagawa upang sundan si Esmeralda na pasakay ng sasakyan. Sino yun? Ano yun ni Esme? Baka ipapakulong na. Malay natin, baka isang mayaman at magkakatulong siya. Hindi na pinansin ng babae ang bulong-bulungan. Ang mahalaga rito ngayon, makakaalis na ito sa lugar na ito. 2 taon din ang tiniis nito para lang makaraos sa buhay at hindi mahanap ng mga iilan pang pinagkakautangan. Ang hayop na Isabel, siya ang may... Ma-shut up. I know everything. At wala siyang kasalanan dahil ikaw ang may gawa ng lahat kaya siya naging matapang. Huwag niyo nang mahayop-hayop pa si Isabel. Dahil kung may hayop man, ikaw lang yun. Nakatutok ito sa tinatahak na daan. Anong? Simula ngayon, wala kayong gagawin at hindi na ninyo pakikailaman pa si Isabel at ang mga bata. Not anymore, ma. Anito, bago nito itinuon ang atensyon sa kalsada. Hindi na sumagot si Esmeralda dahil natatakot ito sa naging mukha ng anak niya. Talaga namang nakakatakot. Bye, Miss Isabel. Bye, Casey. Kayo nang bahala dito. Opo, miss. Ngumiti siya bago lumabas ng entrance ng restaurant na yun. Bumisita siya sa isa pang branch ng Quadro Resto. Dito sa Taguig, may inilagay lamang siya sa trunk ng sasakyan. Nasa tabi siya ng kalsada. Umikot siya bago binuksan ang driver seat ng sasakyan. Nang may mapansing magarang sasakyan na tumigil sa parking space ng restaurant. Diyan ka lang, ma. Pero gano'n na lamang ang gulat niya nang lumabas ang driver noon, si Saint. Namilog ang mga mata niya. Hay. Pero nabaling ang atensyon ng dalaga sa isa pang sasakyan na tumigil malapit sa sasakyan niya at si Dark ang lumabas mula roon. In 2 years, ngayon lang niya ulit ito nakita. Dark? Gumuhit ang ngiti sa labi niya pero nang makita niya si Saint na papasok ng resto, kinabahan siya. Hey, may problema ba, Isabel? Ha? No, wala. Shit. Ngunit tiningnan niya si Dark nang marinig niya ang pagmumura nito. Nakakuyom ang kamao nitong nakatitig din sa lalaking pumasok ng restaurant. Dark, calm down. Anya, hinawakan niya ang braso nito nang bumaling kay Isabel ang tingin nito. Inilipat ni Dark ang kamay nito nang walang sabi-sabi sa mismong palad ng binata. Natuod si Isabel. Para kumalma ka. Biro ni Dark, ngunit ang biro nito ay isang mabilis na kabog ng puso ang yumanig kay Isabel. Pauwi na si Isabel, ngunit hindi pa rin mapawi sa isip nito ang lalaking nakita kanina sa restaurant niya. Bago sila naghiwalay ni Dark, nagyaya itong mag-lunch muna sila dahil pasado 12:00 na rin iyon kanina. Nahiya naman siyang tumanggi dahil kanina lang ulit sila nagkita. Sa 2 taong lumipas, bilang lamang sa daliri na sila ay nagkita. Pero sa tuwing nasa trabaho siya, pumupunta ito sa bahay nila upang bisitahin ang 4. Hindi siguro nito alam na nagkukwento ang 4 sa kanya sa araw-araw. Kahit pa sabihin pa nitong wag ipaalam sa kanya, malalaman pa rin niya dahil sobrang honest ng mga anak niya. Nagulat nga siya kanina kung anong nakain nito at nagyaya na mag-lunch sila ng sabay. Dahil sa ilang beses din silang nagkikita ay ni minsan, hindi ito nagyaya na sa labas sila kumain. Ang alam niya may girlfriend ito. Nalaman lang niya nang minsang nasa Ortigas siya para sa isang business meeting with Mr. Tanaka, na siyang isa sa kanyang investor. Nakita niya na may kausap ito sa isang bahagi ng restaurant doon. Maganda at sexy ang babae. Napapangiti pa nga kadalasan ng babae. Kaya naisip niya na baka may girlfriend na ito at umiiwas lang sa mga babae. Ang sabi sa kanya ni Dark, hindi daw makausad ang kaso dahil walang matibay na ebidensya dahil sa CCTV footage na siyang nag-iisang matibay na ebidensya ay hindi na makita. Hindi niya alam kung sinadyang i-delete or may nanabutahe. Pero sabi ni Dark, hindi daw ito titigil hanggat hindi humihimas ng rehas. Mama, si Kuya Drake, he bullied me again. He said I have a crush in his school. Why? That's true naman ah. I see you with Dylan holding hands under the umbrella shade yesterday. No, you're a liar. That's not true, Mama.
Dylan is just my best friend and he is not a street boy. He is a girl inside. Tumawa si Drake. Girl inside? How? My balls and... Stop it, Drake. Enough already. Sumali na siya sa mga ito. But Momo... Drake, tama na. Ani Drake na seryoso habang nasa harap ito ng binabasang libro. Nalukot ang mukha ni Drake. Lumapit ito kay Dayanari. Sorry na. Ngunit inismiran lang ito ng bunsong kapatid. Pinag-cross pa ang mga kamay. Diana, accept it already. Tama na ang tampo sa kuya mo at ikaw naman Drake. Know your limitation anak. Minsan nakakasakit na rin ang mga pangaasar mo. Tiningnan niya ang dalawa. Nagyuko ng ulo ang mga ito at sabay na nagsorry. Napakabilis ng panahon. Grade 1 na ang apat niya. Dahil 6 years old na ang mga ito last January. At ang nakaka-proud pa, puro with high honor ang mga ito kahit sa public lamang nag-aaral. Si Duke ang may pinakamaraming award last year. Sinundan ni Dayanari. Dre and Drake na lagi nang nagpapasaway sa school. Pero kung talino lang, naging champion ito sa math challenge noong nakaraang buwan. Bilang ina, nakaka-proud ang mga ganitong mga anak. Maasahan niya na ang mga ito, lalo na sa school. At dahil Saturday, walang pasok ang apat at narito sa sala ng kanilang bahay ang mga bata at kanya-kanyang upo sa carpet para gawin ang mga aralin. Mama, si Tito Dark po. Napalingon siya kay Dayanari. Why sweetheart? He promised to me pupunta siya ngayon dito. Saturday ngayon mama, yun ang sabi po ni Tito. Nilingon niya ang tatlong mga anak na lalaki. Opo mama, last Tuesday nandito si Tito. Wala po kaming pasok nun kasi holiday. Naalala niya nga yun pero yung si Dark na pumunta dito, hindi siya na-inform. May kumatok sa pintuan. Hindi na siya nakasagot kay Dayanari dahil tumakbo na ito sa pintuan para pagbuksan kung sino ang nasa labas. Tito Dark! At gano'n na lamang ang gulat ni Isabel na tumambad si Dark sa pintuan. May dala itong maraming paper bags and a bouquet of tulips flowers na kulay pula. Tumayo ang tatlo pang nasa sahig at nagpatiunahan palapit. Kanya-kanyang yakap sa lalaking kararating lamang. Is this for Mama, Tito? Ani Dayanari. Yes, sweetie. Ito ang pasalubong namin, Tito. Ngumiti itong sumagot. Yehey! Tsaka kinuha ang mga malalaking paper bag. Tito, give mo na yan kay Mama. Ani Dayanari. Tila lalabas sa dibdib niya ang puso dahil muli na naman iyong tumibok ng sobrang bilis. Ngumiti siya tsaka iyon kinuha. Thank you for this, Dark. Hindi ka na sana nagabala. May kapalit yan. A dinner. And pwede bang mag-request ng ulam? Kare-kare please. Namimiss ko na yun at ikaw. Oh, sige ako na magluluto ng dinner ngayon. Sabihan ko lang si Ate Susan. Tatalikod na sana siya nang may maulinigan pang salita mula rito. Nagkunyari na lang siyang walang narinig dahil ramdam niya ang pamumula ng pisngi. Tito, sabay-sabay na tumingin kay Dayanari ang lahat ng nasa hapag. Yes, sweetie. Itinigil ng binata ang pagsubo at nagpunas ito ng bibig. Tumingin sa bata na katapat lang din ang kinauupuan nito. Kung may isang anak si Isabel na sobrang close sa binata, si Dayanari yun na bunso nito. Parang papa na nga rin ang turing ng bata kay Dark na gustong-gusto naman ito. Lahat ng gustong bilhin, kainin o puntahan ng apat, tinutupad nito agad. Noon na nasa glass house pa sila ni Dark, isang bagay lang hiningi niya kay Dark, ang tulungan siyang makapagsimula muli. Tinanong siya nito kung ano bang gusto niya. Isa lang ang sagot niya. Magkaroon ng restaurant at sariling tahanan kasama ng mga anak niya. Nagulat na lang siya isang araw nang ibigay iyon sa kanya ni Dark sa isang iglap lamang. Kaya nga napakalaki ang naging utang na loob niya rito. Na minsan ay nahihiya na talaga siya. Lalo pat ayaw nitong tanggapin ang bayad niya sa lahat ng mga naging utang niya rito. Sunday po bukas, di ba Tito? Nagkatinginan ng tatlong mga lalaking anak niya. Yes, sweetie, why? And it is a church day. Tumango si Dark. Maging si Isabel, naghihintay din ng idudugtong ni Dayanari sa mga tanong nito. Of course, because it's Sunday. Kailangan nating magpasalamat sa Diyos for all the blessings we have. So after church, Tito, can we go to the mall po?
Maarte nitong Ani. Natawa si Dark. Kinabahan naman siya. Pati yung tatlo, napahawak sa dibdib na animoy nakahinga na ng maluwag. Matapos nitong magsalita, doon lang itinuloy ng mga kapatid nito ang pagsubo. Why not? Really, Tito? Can we go to the arcade also? Hindi napigilan ni Diana Ri na mapapalakpak sa tuwa. Sa bagay nga naman, last month pa sila namasyal sa mall ng mga bata. Naging abala na kasi siya sa restaurant at sa 2 bagong branch na ipinatayo niya. Hindi siya magkanda-ugaga sa pagbisita sa mga restaurant araw-araw. Ayaw niya kasing iasa ang mga ganoong gawain sa mga TL ng bawat branch. Gusto niya, siya ang gumagawa dahil iniisip niya na bigay ni Dark ang restaurant na yun. Pinalago niya lamang. Did you hear that mga kuya? We're going to the mall tomorrow and sa arcade, diba? I told you Tito will agree for. Diana Ri, kumain ka na. We hear it, okay? Hindi mo na kinain ang rice mo. Ani Duke, na tila naiingayan na sa bibig ng bunsong kapatid. Mama! Ngumiti siya. Kumain na anak. Aniya rito para tapusin na ang usapan dahil kapag nagsalita pa siya, baka mas humaba pa ang usapan at magtantrums na naman ang anak niyang ito. Minsan kasi kapag natatalo sa usapan, magngangangawa talaga ito hanggang sa mag-away-away na ang apat. Eat na, sweetie. Opo, Tito Dark. Umismid pa ito sa 3 mga kuya. Hindi na pinansin ng mga kapatid dahil kilalang kilala ng mga ito ang bunsong kapatid. Ate Susan, mauna ka na magpahinga. Ako na maglilinis ng kusina. Natigilan ang kasambahay niya sa paglalagay ng mga pinggan sa lababo. Ako na po, ma'am. Kaya ko naman po ito. Kaunti lang naman. Kayo na po ang maunang matulog doon. Sige na. Hayaan mo na yan dyan. Ako nang magtutuloy. Hindi naman ako pagod. Anya, nag-aalangan pa itong tumalikod. Nahihiya sa kanya. Sigurado po ba kayo, ma'am? Oo na, sige na, ako na dito. Sige po, ma'am, salamat po. Pagtalikod ni Ate Susan, si Isabel na ang nagligpit ng mga natirang ulam sa mangkok at nagpunas ng mesa. Tsaka niya inayos sa mga basura. Bago siya naghugas, inayos niya ang mga basura para mailagay na sa labas dahil may maghahakot ng basura bukas ng umaga. Hindi pa nakauwi si Dark dahil nag-request si Diana Ri ng kwento kay Dark na sa kwarto ito ng mga bata. Natatawa siya at the same time humahanga dahil kahit wala itong anak, marunong itong gumalaw na parang papa. Hindi niya nga alam kung humahanga lang ba siya kay Dark o in love na dahil sa tuwing nasa malapit ito, hindi niya maiwasang mahiya o kabahan. Yun ba ang tamang term doon? Paglabas, inayos muna ni Isabel ang garbage bag para hindi ikalat ng mga asong gala ang laman ng plastik. Bago niya inilabas sa gate, inilagay sa tabi ng kalsada kung saan naroon ang ilan pang mga basura mula sa mga kapitbahay ng subdivision na iyon. Natigilan si Isabel. Papasok na siya nang may mapansin na isang bagong kitang sasakyan sa di kalayuan. Natatamaan pa iyon ng streetlight kaya kitang-kita. Hello, wife. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isabel nang marinig ang animo yelo sa lamig na boses na iyon. Ilang taon na ba niyang hindi naririnig ang boses na iyon? Dahan-dahan siyang lumingon at gano'n na lamang ang gulat niya nang sunggaban siya nito ng halik sa nakaawang niyang labi. Isang malakas na sampal ang agad na naisagot ni Isabel nang makawala ito sa labi ni Saint. 3 beses siyang umatras palayo sa lalaki. Ngunit kahit malakas na ang sampal na tumama sa kaliwang pisngi nito, hindi man lang iyon nagpatinag sa lalaki. Animoy inayos nito ang panga sa pamamagitan ng paggalaw nito ng bahagya. Anong ginagawa mo rito? Ang kapal naman ng mukha mo para gawin yung hayop ka. Matigas na anya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi niya iyon. Hiwalay na tayo years ago, Saint. Kaya tigilan mo ang kung anumang kahibangan mo. Anya na may tonong pagbabanta. I want to see my children. Gusto ko silang mayakap. God knows how much I miss them. Lalong-lalo ka na, Isabel. Tila nagiyelo sa lamig ang boses nito. Muli siyang humakbang. May nababanaag na siyang takot sa puso ng mga sandaling yun. Ano? Children? Wala ka ng mga anak, Saint. Nang magdesisyon kang lumayo, doon na rin natapos ang lahat. At wala ka nang babalikan pa. I can explain everything to you, wife. Stop calling me wife.
Dahil alam nating pareho na hindi na tayo mag-asawa. Ilang taon nang nakakalipas. But you're still my wife. Asawa pa rin kita sa mata ng Diyos. Natawa siya, pagak natawa. God? Diyos? Anong karapatan mong banggitin ang pangalan na yan ha? Di ba't demonyo ka? Naturingan pa man ding saint ang pangalan mo, pero demonyo ang pagkatao mo. Bigla niya itong tinalikuran. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa nakaawang na pinto ng gate. Please Isabel, hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat sa'yo. Get off me! Tsaka niya marahas na hinila ang pulso na hawak-hawak nito. That day, they tried to ruin me, Isabel. Ang plate number. That's not my plate number. Mali ang unang number. At hindi ko magagawa yun sa sinuman. Look at me. Ngunit hindi siya lumingon. Nakita mong nandito pa ako. Hindi ako nakakulong. Hindi ako umuwi agad dahil alam kong wala pa akong matibay na patotoo na hindi ako ang taong pumatay sa babae. Oo, nasa Ortigas nga ako at nagmamadali. Pero hindi ako ang nakabangga sa babae. Nabundol na siya bago pa ako dumaan. Enough! Oo, sabihin na nating hindi ikaw yon, Saint. Pero ang pabayaan ako sa ina mo, pati ang mga anak mo, hindi ko na nakikita ang pagpapatawad sa iyo. She is not my biological mother, Isabel. She is my madrasta. Nagulantang siya sa narinig, ngunit nagawa pa rin niyang ikalma ang sarili. Nalaman kong linatigo ka niya when I was in US, pero hindi kita magawang tulungan dahil ang layo natin sa isa't isa. Tama na, hindi mo makikita ang mga bata o kahit hawakan sila dahil sinira mo na ang pagiging asawa at ama sa amin. Maayos na kami, Saint. Sana ganun ka rin. At ang kasal natin, wala nang bisa yun. Itutulak na sana ni Isabel ang gate nang mabilis itong nakapasok at nahuli siya nito. Pilit itong yumakap sa likod niya. Nagpupumigla si Isabel, ngunit sa laki ng mga braso nito, hindi siya makawala. Huwag mo nang ipilit ang hindi pwede, Saint. No, we will start all over again. Makinig ka naman sa akin, Isabel, please. Ipaliliwanag ko. Ngunit may humila sa magkabilang braso niya, dahilan para makawala siya sa pagkakayakap ni Saint. Rumaragas ang kamao ang nakita niya nang itaas niya ang ulo para tingnan kung sino ang gumawa nun. Malakas na suntok mula kay Dark, ngunit nakailag si Saint. Bahagyang umatras si Saint at bumawi rin ng sapak, ngunit parehong magaling ang dalawa sa pag-ilag. Tama na! Napapikit si Isabel nang biglang sa mukha niya tatama ang suntok ni Saint. Mabuti na lang at nakita agad ng lalaki. Nasa likod niya si Dark. Ano ba kayo? Pwede ba kung magsasapakan kayo, lumabas kayo dito sa bakuran ko? Doon kayo sa labas. Sa galit niya, naisigaw na ni Isabel ang mga kataga nitong binitiwan. Anong ginagawa niyan dito? Matigas na sabi ni Saint. At ikaw, anong ginagawa mo dito, killer? Alam mo ang katotohanan, pero pilit mo kong idinidiin para makulong ako at makuha mo ang pamilya ko. Natawa si Dark. Why? Are you afraid of me, Sandoval? Hindi, dahil hindi mo sila makukuha. Tama na, pwede ba? Magsiuwi na kayo dahil pagod na ako. Tumalikod siya at papasok na ng pintuan nang dumagundong ang sunod-sunod na suntok at tadyak sa likuran niya. Napanganga na lamang si Isabel nang makitang nagrarambol ang dalawa. Magkasing tangkad, magkasing laki ng katawan lang ang dalawa. Ngunit mahaba ang buhok ni Saint, samantalang maiksi naman ang kay Dark. Hindi ba talaga kayo makikinig? Muli siyang bumalik, ngunit bago pa siya pumagitna, nahawakan na siya agad ni Dark sa pulsuhan at hinila ng marahas para maglapit ang kanilang mga katawan. Remember, Sandoval, she is not yours anymore. She is not your wife anymore. Hindi nakasagot si Isabel. Let's see about that, Delavigne. Get out of this place. You're not welcome here. Natawa si Saint. Tumatawa ito habang palabas ng gate. Ngunit bago ito tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada, nagbitaw pa ito ng isang banta. I can get what I want. Just wait and see, Delavigne. Good night, wife. Marami pang oras para makita ko ang mga anak ko tikaw. Nakita ni Isabel ang pagkuyom ng mga kamao ni Dark. Ano bang ikinagagalit nito? At anong ibig sabihin ng mga salita nito kanina? Hindi niya maintindihan si Dark. Humaharurot paalis ang magarang sasakyan sa ilalim ng streetlight. Kay Saint pala yun. Nang masigurong wala na ang sasakyan, doon lang humakbang si Dark.
About that, I'm sorry. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ngumiti siya ng pilit. Marami mga tanong ang gusto niyang itanong kay Dark, pero hindi ito ang oras para doon. It's okay. Salamat Anya. Hinatid niya ito sa labas ng gate. Next time, pwede bang huwag ka nang lalabas kapag gabi na? Paano kung wala ko dito ngayon? Di baka kung ano nang ginawa niya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sasaktan ni Saint. Kilalang kilala niya si Saint. Hindi ito nananakit kahit galit na galit na. Naalala niya ang sinabi ni Saint kanina. Hindi pala nito ina si Esmeralda. Basta mag-iingat ka, okay? Oo, ingat ka pa uwi. Of course, para sa'yo at sa mga anak mo. Kasabay nun ay isang dampik na halik sa noo. Tsaka ito pumasok sa loob ng sasakyan. Animoy may kabayong naguunahan sa dibdib niya dahil sa lakas at bilis ng pintig ng kanyang puso. Anak, baka pwedeng makuha ang ibang pera na hawak mo. Wala na akong... Matalim itong nilingon ng lalaki. Una pa lang, dapat hindi na ikaw ang naging asawa ng daddy ko. Sana kung may namatay man, ikaw at hindi ang daddy ko. Malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Saint. Naging mabuti akong ina sa'yo kahit hindi kita anak, Saint. Tapos itong igaganti mo? How dare you talking to me like that? Natawa ang binata. Naging mabuti? Saan banda? O talagang pinilit mo lang ang sarili mo dahil nasa akin ang kailangan mo, ma'am? What? Anong pinagsasasabi mo? Ngunit hindi na ito sinagot ni Saint. Tumalikod ito na animoy walang narinig. Kahit magwala si Esmeralda, hindi man lang ito nag-abalang lumingon. Naikuyom ng babae ang kamao sa galit. Naisip din ito kung bakit pa bumalik si Saint dito sa Pilipinas. Pero kung hindi naman ito umuwi, baka nasa basurang lugar pa rin siya nakatira hanggang sa mga oras na ito. Si Saint ay anak ng kapatid ni Esmeralda. Pamangkin na ito ng babae. Pero nang mamatay si Emmy, nadala nito sa lambing ang ama ni Saint at nakasal ito sa lalaki. Pinilit nitong maging ina sa binata dahil wala na rin itong ibang choice. Ang akala ni Esmeralda, oras na namatay ang asawa nito na daddy ni Saint, mapupunta ang sobrang kalahati sa yaman ng lalaki. Ngunit sa last will and testament, walang ibang iniwan rito kundi ang kasulatan na maging mabuti ito kay Saint at papabor dito ang lahat. Ginawa nito ang lahat, but she failed. Good morning po, Miss Isabel. Excuse lang po. Lumingon si Isabel. Itinigil nito ang ginagawa nito. Yes, Kate? What is it? May bisita po. Pero bago pa natapos ng staff ang pagsasalita nito, nagulat siya nang sumilip si Dark sa nakaawang na pintuan. Nagulat at natawa siya sa ngiti nito. Thank you, Kate. Sige po, miss. Kinikilig pang tumalikod ang babae. Kahit ito'y hindi rin napigilang mapangiti. Good morning. Naistorbo ba kita? Bigla niyang isinara ang laptop at inayos ang working table. Hindi naman, may inaayos lang sa mga orders. Okay na rin naman. Dire-diretsong Anya. May bulaklak itong dala. Red roses na pula at isang bouquet din yun. At ang fresh pa. Para sa'yo, nagdala rin ako ng pandesal at peanut butter. And the twin pack of 3-in-1. Hindi niya napigilang matawa, lalo at parang pinagyayabang pa nito ang 3-in-1 na kopi ko. Alam na alam mo talagang gusto ko Anya, nang mailapag ang paper bag at plastic na may lamang iba pa. Yung bulaklak ay itinabi niya muna matapos magpasalamat. I need to. Paano kung galit ka sa akin tapos hindi ko alam kung paano ka suyuin? Di hindi ko alam kung anong bibilhin. Ang mga pasaring nito ay talaga namang nagpapakabog ng mabilis sa kanyang puso. Hindi nga lang niya masyadong ipinahahalata at baka kung anong isipin nito. About last night, pasensya na sa inasal ko. Ayoko lang kasing maulit ang nangyari sa'yo noon, Isabel. Seryosong anito. Nasa tapat lang ng table niya ang binata at nakaupo sa bakanting monoblock sa tapat ng kanyang working table. Tumayo siya para kumuha ng pinggan sa kitchen ng restaurant at 2 mug na rin para sa kape. Ayos lang. Salamat sa pag-aalala mo palagi, Dark. Patungo na siya sa pintuan nang mas kumabog ang puso ni Isabel nang may malalaking brasong yumakap mula sa likod niya. Ayokong masaktan ka na naman. Bulong nito sa bandang leeg niya. Hindi makagalaw si Isabel sa sari-saring emosyon na naghahalo-halo na yata ng mga oras na iyon. Dark? Bulong niya. Masumigpit ang yakap na iyon.
I want you to be mine. Ayokong bumalik ka kay Saint Isabel. Natuod na si Isabel dahil sa bulong muli na iyon ni Dark. Huwag na kayo lumayo. Stay here, Dayanari. Wala pa nga si Mama, Kuya Duke. Diyan lang naman sa playground ah. Kahit na, sabi ni Mama na dito lang tayo maghintay sa waiting area ng school para mabilis niya tayo makita. Kuya naman saglit lang naman. May classmate naman ako dun. Isa pa sa loob lang ng school ang playground. Hindi naman ako lalabas eh. No, stay here with us. Nalukot ang mukha ni Dayanari. Just listen na lang kay Kuya Duke, Dayanari. Wala ka magagawa. I hate you, Tree. Naka-cross arm pa ito at tumalikod sa mga kuya. Kakainis, dyan lang naman eh. They can see me naman habang nagduduyan. So OA naman ng mga to. Bubulong-bulong na ani ng batang babae na naka-uniform ng pang-school kung saan sila apat nag-aaral. Maaga ang labasan ngayong hapon dahil may emergency meeting daw ang lahat ng teacher ng school. Kaya 3:30 PM, labasan na. At dahil wala pa ang mama ng apat na mga bata, kailangan nilang maghintay sa waiting area. Yun kasi ang bili ni Isabel lagi sa mga bata. Huwag pupunta kung saan-saan at mas lalong wag lalabas ng gate. Safe pa rin naman dahil may security guard at hindi pwedeng lumabas ang walang sundo. Mga bata, kayo ba ang sinusundo ng lalaking yun? Sabay-sabay na tumingin ang apat sa guard na kalalapit lamang. May itinuro ito sa labas ng gate. Si Papa? Bulong agad ni Duke. Kilala nilang apat ang ama dahil 4 na taon ng mga ito nang umalis ng bansa ang ama ng apat. Nagkatinginan ng magkakapatid. Kayo ba ang sinusundo? Muling nagtanong ang may edad na si Manong Guard sa mga ito. Hindi nakasagot ang mga bata dahil kahit ang mga ito, hindi rin alam kung ano ba ang isasagot dahil maging ang apat ay nagulat. Daddy nyo? Ani ng gwardya. Nasabi yun ng lalaki dahil kamukang-kamukha ng 3 batang lalaki ang nasa labas. Si Dayanari lang ang may hawig ng kaunti kay Isabel pero ang natira ay sa ama na ng mga ito nakuha. Anong sasabihin natin? Bulong ni Dre. Si Duke ang tinatanong nito. Walang sinabi si Mama so we have to stay here para hintayin siya. Pero kuya, papa din natin yun eh at ngayon lang natin siya nakita. Ani Drake. Sinamaan ito ng tingin ng kapatid. Yes, tama ka dyan. Kaya ang kailangan natin, hintayin si Mama kasi ngayon lang natin siya nakita, di ba? But kuya, I miss Papa na. Can we at least go there and say hi to him? Hindi nakasagot si Duke, kaya kanya-kanya ng takbo ang mga bata patungo sa gate. Nang makita ng lalaki ang apat, lumapad ang ngiti nito sa labi. Papa! Sigaw agad ni Dayanari. Tsaka ito yumakap sa bewang ni Saint. Si Dre ay nag-iisip pa kung babate o hindi. Ganon din si Drake. Habang si Duke hindi na lumapit. Hi sweetie. Nanlalabo ang mga mata nito at ilang sandali tutulo na ang mga luha sa mga mata. Drake, pagtawag nito sa pangalan ng bata, dahan-dahan itong lumapit. Dre? Ganon din si Dre na nag-aalangan pa at nakailang lingon kay Duke kung ano bang magiging reaksyon ng nakakatandang kapatid. Pero dahil bata lang at alam ng mga ito na ito nga ang papa nila, wala nang iba pang nagawa ang mga ito kundi mahigpit na yakapin ng ama na matagal nang nawala. Duke, son? Huling tawag ni Saint. Hindi gumalaw ang bata. Bakit ka pa bumalik? Iniwan mo ang mama namin, di ba? Iniwan mo kami. Bakit ka pa nagpakita kung saan okay na si Mama? Tila sinampal si Saint ng mga salitang yun mula sa panganay na anak. Tito Dark! Biglang kumalas si Dayanari sa pagkakayakap sa ama. Maging ang mga kuya nito. Tumakbo ang mga bata patungo sa binatang kabababa lamang ng itim na sasakyan. Masamang tinitigan ni Duke ang ama, tsaka ito sumunod sa mga kapatid. Hindi rin masisisi ang mga bata kung mas mahal ng mga ito si Dark kaysa kay Saint, sapagkat si Dark ang tumulong at naging ama sa mga bata noong mga panahong walang mapuntahan ng mga ito. Oo, si Saint nga ang ama. Ngunit si Dark ang tumayong ama noong wala ito sa tabi ng mga bata. Ito ang mas nagpakaama noong walang malapitan ng mga bata. Ito ang nagbigay ng pagmamahal na dapat ay si Saint ang gumagawa. What are you doing here? Sinusundo ko ang mga anak ko.
Matigas na sagot nito. Tito, why ikaw ang nagsundo sa amin? Nasaan po si Mama? Pinasadahan lang ni Dark saglit si Dayanari. May fever ang mama ninyo, kaya ako nang sumundo sa inyo. Papa, sorry, need na po namin umuwi. Next time, punta ka po sa house namin. No, stop it, Dayanari. But Kuya Duke? Get inside na lang. You are so ingay and daldal. You can't control your mouth. That's enough, children. Put your seatbelt on. Anito nang makapasok ang apat sa loob ng sasakyan. Binalingan ni Dark si Saint. Kung sana naging mabuting asawa ka lang, di sana hindi ka naghahabol sa pagmamahal at pagpapahalaga ng mga bata. You don't know what happened to me, Delavine. Bago mo ko husgahan, alamin mo muna ang nangyari. Kukunin ko ang mga bata at ang asawa ko. Asawa? Annulled na kayo ni Isabel. Don't you remember? Kaya ko silang kunin sa'yo. Alam kong hindi mo talaga mahal ang mga bata pati si Isabel. Pinipilit mo lang ang sarili mo dahil nawalan ka ng asawa at anak. Say it again, Sandoval. Biglang kumuyom ang mga kamao ni Dark. Ani mo'y kidlat na nakalapit ito sa harapan ni Saint. Nakipagtitigan ng bawat isa na handang makipagsapakan sa isa't isa anumang oras. Mali ba ha, Delavine? Gumaganti ka? Para saan? Alam mo ang totoo pero ayaw mong tanggapin ang katotohanan dahil hanggang ngayon, hindi mo makita ang totoong sumagasa sa asawa mo. Tumahimik kang gago ka kung ayaw mong masaktan. Try it, Delavine. Hindi ako narito para makipag-away sa'yo. Ang gusto ko lang, ibalik mo ang asawa at mga anak ko. Kung sana naging mabuti kang asawa, baka may pag-asang ibigay ko sila sa'yo. Pero sa mga nalaman ko, huwag ka nang umasa dahil kahit anong gawin mo, wala ka ng pamilyang babalikan. Bumalik ka sa babae mong hayop ka. Natigilan si Saint. Nagtataka ito habang pinagmamasdan si Dark patungo sa sasakyang pagmamay-ari ng lalaki. Tito, why po hindi kami sumama kay Papa? Opo, Tito. Nandito na pala si Papa. Dapat kasama na namin siya sa house, di ba po? Ani Drake. No, Papa is not our Papa anymore. Sabat ni Dre. Pwede ba manahimik nga kayo? Inis na sabi ni Duke. Tito Dark, si Kuya, inaaway niya kami. Tumingin si Dark sa front mirror. Sinilip ang apat sa likod. Children, that's enough. Malumanay na anito. Kasi si Papa may love na iba, hindi na tayo. Oo nga, Dayanari. Kung love tayo ni Papa, bakit hindi siya nagpakita sa atin for many years? Iniwan niya tayo. Drake, stop it already. Ani Duke. Listen to me. Listen carefully. Ang totoong Papa, hindi nangiiwan ng mga anak at asawa. Ang totoong Papa, mahal tayo no matter what happen. Napabuntong hininga si Dark nang marinig iyon mula sa panganay na anak ni Isabel. Ni minsan, hindi siniraan ni Isabel si Saint sa mga bata. Pero dahil matalinong mga bata ang apat, kaya ganun na lang kung mag-isip ang mga ito. Sige na, magbihis na kayo, okay? Yes, Tito Dark. Matapos ihatid ni Dark ang mga bata sa silid ng mga ito, tinungo naman ng binata ang kwarto ni Isabel. Kaya pala lupaypay si Isabel kanina. Mainit pala ito at may lagnat din. Kaya imbis na magkakapisa na sila, inuwi na lang niya si Isabel dito. Dumaan na rin si Dark sa Mercury Drug para bumili ng mga gamot. Pasok. Ani ng tinig mula sa loob ng silid. Marahan niyang binuksan ang pintuan. Nakita agad ni Dark si Isabel sa teres ng silid nito. Nakatayo ito roon. Yakap ang sarili. Inilapag lamang niya ang mga dala matapos isara ang pintuan bago ito nilapitan. Bakit ka nandito? Malamig dito. Dahan-dahan itong lumingon. Gumuhit ang ngiti nito sa labi. Hindi na siya magsisinungaling sa sarili. Mahal niya si Isabel noon pa. Pero dahil hindi naman pwedeng madaliin ang lahat, itinago niya iyon ng matagal na panahon. Naghihintay lang ng tamang panahon at oras para sabihin dito ang totoo. At ngayong nakita niya si Saint, hindi pwedeng wala siyang gawin dahil alam niya kung gaano nahirapan si Isabel noon. Humiga ka muna para makapagpahinga. Dark? Tinitigan niya ito. Yes? What if, kung may dahilan si Saint kaya ngayon lang siya bumalik? Tila kumirot ang puso niya nang marinig iyon mula kay Isabel. Ngunit pilit itong ngumiti.
Why? Gusto mo ba siyang balikan? Parang hirap na hirap pa itong sambitin ang mga katagang yun. Hindi agad nakasagot si Isabel. Kung gusto mong kausapin siya, ayos lang. No, please don't say that. Why? Kung yun ang... Ipinamimigay mo na ba ako? You know how much I care for you. Tumigil si Dark. Nagyuko ng ulo si Isabel. You just cared for me and the kids. Mahinang anito. Gusto ni Isabel na umamin na si Dark, pero parang wala naman itong balak. Ang mga pasaring, ang yakap at halik sa noo, parang kaibigan lang talaga ang ibig sabihin ng lahat ng yun. I know, kaibigan nga pala kita. Anya upang matapos ng katahimikan sa kanilang pagitan. Kaibigan? Natawa siya. Mukhang umaasa lang talaga siya na mahal siya ni Dark, pero mukhang malabo. Magpapahinga na ako. Lumapit ito sa kama. Isabel, kung sabihin ko sa iyong iwasan mo si Saint, magagawa mo ba? I'm jealous. Namilog ang mga mata niya. Nabato ng bigla sa kinatatayuan niya. Parang niloloko ko lang ang sarili ko sa mga pinagsasasabi ko bago lang. Pero ang totoo, nagsiselos ako. I'm dying inside. What? Ngunit hindi niya na natapos ang tanong nang tawirin ni Dark ang kanilang pagitan. Cause I love you. Dagdagan mo ang bayad mo sa akin nang manahimik ako. Pero kung hindi, hayop ka talaga, Oscar. Alam mo namang wala na akong pera, di ba? Hirap na hirap din ako makakuha sa anak ko dahil ayaw niya akong bigyan. Kung bakit pa kasi hindi mo pa inubos ang mag-amang yan noon? Bakit kasi ang asawa mo lang? Dapat kasi yung anak-anakan mo idinamay mo na. Eh di sana bilyonarya ka na ngayon. Minsan kasi gamitin mo rin ang utak mo, Esmeralda. Tumigil ka. Kailangan ko pa si Saint. Pero oras na makuha ko lahat ng yaman na nasa pangalan niya. Sino pa siya sa akin? Maghintay ka lang kahit kaunti pang panahon. Ginagawan ko na ng paraan kung paano ko makakakuha ng datong sa lalaking yon. Siguraduhin mo lang. Dahil oras na natapos ang buwan na to at wala ka pang naibibigay sa akin, sasabihin ko ang totoo sa anak mo. Subukan mo nang idawit ko ang pangalan mo. Ako pa talagang tinakot mo. Basta kailangan mo akong bigyan ng pera. Sambit ng isang lalaki. Nasa edad 40 na ito. May sugat ang kaliwang kilay. Siguro na aksidente o kung ano man yun. Si Oscar, matagal na rin itong tauhan ni Esmeralda. Ang hayop, siya pa itong tinakot. Subukan lang ni Oscar. At sisiguraduhin niyang isasama niya ito sa kulungan kung sakali. Where's mama ng Lupe? Sir, wala ho dito. Nasa garden po't may kausap. Sino? Hindi ko po kilala kung sino. Mabilis ang lakad ni Saint palabas ng mansyon. Nakita agad nito ang ina na nakaupo sa tabi ng pool. May hawak na baso na may lamang juice. Saint anak, dumating ka na. Maaga pa. Masayang bati ng babae nang siya ay makita. Hindi sumagot si Saint. Tuloy-tuloy ito palapit sa kinaroroonan ng babae. Kasalanan mo ang lahat ng to. Gulat na gulat si Esmeralda nang magsisigaw si Saint sa harap nito. Punong-puno ng galit ang anyo ng binata at kulang na lamang ibalibag nito lahat ng mahawakan. Kung hindi mo minaltrato ang asawa ko, kung hindi mo siya sinaktan, nilatig at winalangya, nasa akin pa rin sana ang pamilya ko. Kasalanan mo ang lahat ng to. Sa lakas ng bulahaw ni Saint, tumayo si Esmeralda. Lumayo ito sa lalaki, sa takot na baka saktan ito ng binata. Huwag ka na nga ulit mangingailam sa lahat dahil oras na ginawa mo yun. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at mapatay kita. Huling anito bago ito tumalikod paalis. Naiwang nanginginig sa takot at nerbyo si Esmeralda. Animoy nakakita ito ng multo dahil sa paninigas sa kinatatayuan niya. Ilang minuto rin itong nasa ganoong ayos bago nakahuma. Tsaka lang ito gumalaw upang kunin ang cellphone sa katabing upuan. Oscar, ibibigay ko ang perang hinihingi mo pero may kailangan ka munang gawin. Sabihin mo lang Esmeralda, lalo na ngayon at wala akong pera. Ngumisi ang babae sa narinig na sagot ng kausap. Masyado nang nagiging balakid ang Isabel na yan. Kapag ganitong lagi siyang sinisisi ni Saint sa tuwing mababasted ito ng dating asawa, wala siyang ibang magagawa kundi ang putulin ng ugat na pinagmumula ng lahat ng gulo sa kanilang pamilya. Iisang babae lang ang naging dahilan kung bakit naging ganito na karahas magsalita si Saint, na dati-rati napakabait na anak sa kanya.
Kaya nga niya hindi ito sinunod sa ama nito dahil napamahal na si Saint sa kanya. Pero dahil sa Isabel na yun, napalitan ng dating ugali nito na masunurin sa lahat ng gusto niya para rito. Kapag nawala ang babaeng yun, tsak na magiging maayos na ang lahat. Hindi man agad ngunit darating ang panahon na makakalimutan din ito ng anak niya. O sige, papunta na ako. Hintayin niyo ako. Palabas na ng gate si Isabel ng umagang yun. Tinanghali na siya ng gising dahil anong oras na kasi sila umuwi kagabi ni Dark. Dahil sa dinner na yon, nakalimutan niya na mag-aalas 12 na pala. Napangiti si Isabel sa tuwing maaalala ang nangyari. Hindi pwedeng itago. In love na ito kay Dark. Sabado sana ngayon pero may trabaho pa siya. Papasok na si Isabel ng sasakyan nang may dumaang motor. Mabagal lamang ang takbo nun. Naka-helmet ang parehong sakay, ang driver at ang angkas. Nagtaka man ay hindi niya pinansin. Baka kolektor o kung sino lang at may pinuntahan doon. Paalis na siya nang muling dumaan ng motor at walang humpay ang lingon ng angkas. Pero dahil nagmamadali, hinayaan na lang niya yun. Tumunog ang kanyang cellphone. May nag-text. Mabagal ang pagpapatakbo. Habang nahinahagilap sa bag ang kanyang cellphone. Hi baby, going to work? Take care. Ingat ka. See you this afternoon. I miss you so much. Thank you for the wonderful evening last night. Natawa siya. Ang corny ng mga text na yon. Believe me, pakakasal na tayo bukas. Parang hindi ko kasi kayang malayo sa'yo kahit 1 minuto lang. Hindi na napawi ang ngiti ni Isabel hanggang sa dumating ito sa restaurant. Bakas pa rin kahit sa pagpasok ng lugar. Good morning, Miss Isabel. Good morning. Morning po, Miss. Magandang umaga. Lahat yata ng waiter at waitress ng restaurant ay nabati na nito. Pagpasok ng opisina, gulat na gulat siya sa bouquet ng red roses na nakapatong sa kanyang table. May kasama pang chocolate cake na kanyang paborito. Have a nice day, baby. Nabasa niyang notes na naka-attach sa roses. Aamuyin na sana niya iyon nang bumukas ng biglaan ng pinto ng kanyang opisina. At gano'n na lamang ang pagkabato ni Isabel nang iluwan ng pintuan si Saint at kitang-kita ang galit sa mukha nito. Wala akong babae sa ibang bansa. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ideyang yun, Isabel. Pero hindi ako sinungaling at alam mo yan. Alam mo ang ugali ko. Wala. Paano mo ipapaliwanag ang tungkol kay Lorraine? Kitang-kita ko, Saint. Magkasama kayong dalawa sa... Really? Nakita mo saan? Sa larawan na ibinigay sa'yo ni Dark de Lavin? Nag-iwas siya ng tingin. Oo, si Dark ang nagbigay sa kanya ng mga larawang yun. Kaya ba sinabi niyang bumalik na ako sa babae ko? Naikuyom nito ang kamao. Kung gugustuhin ko, Isabel, hindi lang si Lorraine ang pwedeng maging babae ko. Pero hindi ako ganun. Hindi ko nga siya nakadate. Oo, ilang beses kaming nagkita sa US. Pero ang nakadate siya, hindi ko gagawin yun. Noon pa man kung gusto ko siya, sa kanya sana ako nagpakasal. Pero hindi Isabel. At alam mo na hindi ako ganun. Hindi niya na alam kung anong iisipin. Kung maniniwala ba siya kay Saint o hindi. Listen to me. I love you at kung marami ako naging kasalanan, handa akong pagbayaran at pagdusahan lahat ng yun, Isabel. Pero sana maramdaman mo na mahal kita. Bumalik ako kahit may posibilidad na habulin ako ni Dark. Dahil gusto kong ayusin ang lahat ng to. My mom, siya ang nagpapunta kay Lorraine abroad. Pero kahit minsan hindi ko minahal si Lorraine. Bitiwan mo ko. Please, listen to me, wife. Ano ba? Ngunit kahit ilang ulit itong itulak ni Isabel, iwas-iwas at magalit, hindi ito bumibitaw sa pagkakayakap nito sa babae. Gusto ko lang maayos ang lahat. Gusto kong bumalik na kayo sa akin. Ginagawa ko ang lahat para maayos ko ito. Si Mommy, kinuha ko siya dahil gusto kong malaman kung siya ba ang may pakana sa pagkamatay ng asawa ni Dark. Dahil siya ang pumatay kay Daddy. Natigilan siya. Tumigil siya sa pagwawala at hinayaan ito. Hindi niya alam kung ano itong nararamdaman niya. Hindi niya alam kung para saan ang paunti-unting paglakas ng kabog ng puso niyang yun. Posible ba yun? Posible bang mahal niya pa rin si Saint sa kabila ng lahat ng ito? I'm sorry. Mahal na mahal kita. At hindi ko iwawalang bahala ang lahat ng ginawa sa'yo ni Mommy. Aayusin ko ang lahat para mabigyan ng katarungan ng ginawa sa'yo ng madrasta ko. Tiningnan niya ito, pero nasa ganoong ayos pa rin. Yakap pa rin siya nito at hindi pa rin siya makawala.
Itinaas lang niya ng bahagya ang ulo para makita ang mukha nito. Madrasta? Tinitigan siya nito. Oo, tita ko siya. Na pinakasalan ni Daddy when my mom died 10 years ago. Ibig. Ngunit bago pa natapos ni Isabel ang sasabihin, biglang may humila kay Saint. Hindi na nakapagsalita si Isabel dahil sa bilis ng bawat pangyayari. Nagtatagisan na ng kamao ang dalawa. Si Dark nakitang-kita ang galit sa mga mata at si Saint na handang pumatay ng mga oras na iyon. Tama na, Saint. Tinignan niya si Dark. Tumabi ka, Isabel. Ngunit hindi pa siya nakakapagsalita. Naitulak na siya ni Dark palayo. Tama na. Sa bawat sigaw ni Isabel, yun din ang sandali para magsagupaan ng dalawa. Ang table niya, vase sa gilid at mga display sa loob ng opisina, isa-isang natutumba. Bawat masagi nahuhulog, pati ang portrait ng mga bata sa ibabaw ng swivel chair niya ay nahulog. Hindi na alam ni Isabel kung paano patitigilin ng dalawa. Ginawa mo talaga ang lahat para makuha mo ang asawa kung hayop ka. What are you talking about, ha? Hindi ka na dapat bumalik pa, Sandoval. Hindi ko ibibigay ang mga anak ko't lalong-lalo na si Isabel sa'yo. Mapanlin lang. Sa bawat buka ng bibig, sabay ang mga kamao nang tumatama sa bawat isa. Takot na takot si Isabel dahil wala nang nakikinig sa mga sigaw niya. Palabas na ito nang muling magsalita si Saint. Ikaw ang nagsabi na may babae ako sa ibang bansa. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ako ang pumatay sa mag-ina mo? Tumawa si Dark matapos umatras ng bahagya. Pinahid nito ang dugo sa putok na labi. Puro kasinungalingan ang sinabi mo kay Isabel. Pinaniwala mo siyang may babae ako para makuha mo ang loob niyang hayop ka. Animoy nabato si Isabel sa kinatatayo ang pasilyo sa narinig na iyon kay Saint. Hindi ba? Ganun na rin yun, Sandoval. Para siyang sinabuyan ng nagyayelong tubig ng mga sandaling yun. Tatawag sana ito ng guard para awatin ng dalawa. Ngunit natuod ito nang marinig ang sagot ni Dark. Gusto pa sana ni Isabel na paniwalaang iba si Dark at hindi nito magagawa ang magsinungaling. Pero sa sagot nito, parang nadudurog ang puso niya ng dahan-dahan. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala kay Isabel. Nakatanaw sa teres ng bahay. Gabi na, 11:45 PM na ng gabi. Ilang minuto na lamang at maghahating gabi na. Ngunit heto siya, hindi dalawin ng antok dahil sa dami ng iniisip. Siguro kung hindi dumating ang guard na si Kuya Basyo kanina, hindi pa tumigil ang dalawa sa sapakan kanina. Pareho din na may tama. Si Dark sa bibig tinamaan at pumutok. Si Saint ay sa kilay. May kaunting pilas din yun. Hindi na niya inawat dahil natuliro na siya ng mga oras na iyon. Mas mabuti nang umalis at umuwi muna dahil kailangan talaga niyang mag-isip. Kung kanina niya kinausap si Dark, baka hindi lang sila magkaintindihan. Kailangang palamigin muna ang sitwasyon. Tsaka na siya makikipag-usap rito kung hindi na magulo ang kanyang isipan. Sa 2 taon na wala si Saint, noong una ang buong akala niya, wala na talaga siyang pagmamahal para rito. Pero ano ang nararamdaman niya kanina? Ano yung kabog na naramdaman din niya noon kay Saint? Oo, hindi nga ito sinungaling. Alam niya naman yun. Pero masisisi ba siya kung mas piliin niyang lumayo at mas paniwalaan si Dark? Dahil noong kailangan niya ng saklolo at tulong, sino ang dumating? Sino ang tumulong? Walang iba kundi si Dark. Si Dark ang tumulong para makabangon siya ulit. Si Dark ang tumulong para magkaroon sila ng kanyang mga anak ng maayos na buhay ngayon. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Kung tama lahat ng sinabi ni Saint, ibig sabihin may kasalanan si Dark sa kanya. Bigla ang ibinaling ni Isabel ang mga mata sa langit. Itinigil din ang pag-iisip at pilit na iningganyo ang sarili sa mga bituing nagkikislapan. Mabuti pa ang mga bituin sa langit. Walang ibang ginagawa kundi ang kumislap ng kumislap lamang. Walang ibang iniisip at inaalalang mga problema. Ilang sandali pang nanatili si Isabel sa teres bago magpasyang pumasok. Kailangan niyang matulog dahil maaga pa siyang gigising bukas. No choice dahil siyang naghahatid sa mga bata sa paaralan. Isa pa, Martes pa lang bukas. Hindi pwedeng magpuyat. Mama, sabi ni Miss Marasigan, may meeting daw po kayo mamayang 3:30 PM po. Here po ang letter, Mama.
Si Duke ang nagsabi at si Drake ang nag-abot ng puting sobre. Binuksan niya iyon. O sige na, kumain na kayo. 6:47 a.m. na. Baka malate kayo sa flag ceremony. Anya na makitang nakatitig sa kanyang apat at hindi na sumubo. Tsaka lamang binuksan ng sobre ng tuluyan. Tungkol pala iyon sa gaganaping family fun day sa susunod na buwan. Pinirmahan lang niya ang pangalan sa pinakaibaba at ibinalik yun kay Duke. Ilagay mo na agad sa bag mo yan, anak. Anya bago tumayo. Yes, mama. Matapos ng agahan, inayos lang ng kasambahay ang mga bata. Nasa loob pa ang mga ito. Nauna siyang lumabas para ilabas sa garahe ang sasakyan. Matapos nun, bumaba lang siya para isara ang gate. Pero nagulat si Isabel nang may pamilyar na kotseng tumigil sa tabi ng kalsada. Si Dark iyon. Kagabi pa ito tumatawag at nagtitext. Pero ni isa sa mga text nito, wala siyang nireplyan kahit ang mga tawag. In-off niya ang cellphone buong gabi. Baby, can we talk? Pagbaba pa lang nito ng sasakyan, sa kanya agad ito lumapit. Pero minadali niyang pumasok ng sasakyan. Baby, please, let me explain. Ngunit hinila siya nito palabas ng kotse nang maabot siya sa bewang. Dark, pwede ba? Hayaan mo muna ako mag-isip. Mag-uusap tayo pero wag na muna ngayon. Gulong-gulo ako, Dark. Mahinang anya. Nakitaan agad ng pagguhit ang lungkot ng labi nito. Makinig ka lang sa akin, baby, please. Pilit siya nitong hinawakan sa kamay pero iniiwas niya ang mga braso. Oo, nagsinungaling ako pero isang beses lang yun. Hindi mo deserve ang lalaking kagaya niya. Iniwan ka niya. Don't you remember? Oo, iniwan niya dahil din sa'yo, Dark. Kung hindi mo siya ipinadakip, sana hindi siya umalis. Marahas niyang sambit. I'm sorry. Galit na galit lang ako. Hindi na rin ako nakapag-isipan ng maayos ng oras na yon. Gusto kong may managot. Gusto kong magkaroon ng hustisya ang nangyari sa asawa ko. Oo, gusto mo. Kaya nang hindi mo makita ang totoong sumagasa, si Saint ang pinuntirya mo ng walang kasalanan. Nag-iwas ito ng tingin. Ngayon sabihin mo sa akin na mali ako, Dark. Mali ako, di ba? Hindi mo yun gagawin, di ba? No, I'm sorry for what? Nandito ka na naman. Sigaw ni Dark nang makita si Saint na bumaba ng sasakyan. Hindi niya iyon napansin. Palapit na ito sa kanila. Umatras siya dahil nakikita niya sa mga mata ni Saint ang galit. She's mine. Tumigil ka na. Tama na to. Dahil alam mo na kung ano ang totoo. Ngunit sa isang iglap, hinuklit ni Saint ang kanyang braso. Tsaka siya hinila palayo kay Dark. Maging ang lalaki hindi iyon napaghandaan. No, dahil kung mas may nagmahal kay Isabel, ako yun, Sandoval. Natawa si Saint. Mahal? Really? O sadyang gusto mo lang ng pamilya dahil nangungulila ka? Isabel! Ngunit sa isang segundong dumaan, sigaw ni Saint ang pumailan lang. Mabilis itong gumalaw para iharang ang sarili upang hindi siya matamaan ng 3 sunod-sunod na putok ng baril mula sa kadadaang motor. Saint! Saint! No! No! Humandusay sa kalsada ang lalaki. Mabilis na gumalaw si Dark para gumanti ng putok. Please, Saint, wake up! Tulungan niyo kami! Samantala, kahit nakikipagbarilan si Dark sa 2 lalaking nakamotor, hindi niya iyon alintana. Hiyaw hagulgol at pagmamakaawa ang pumailan lang matapos ng sunod-sunod na putok ng baril. Isabel, buksan mo ang pinto ng kotse ko. Lumingon siya. Si Dark iyon matapos itago ang armas. Faster! Bigla niyang bibitawan ng ulo ni Saint tsaka siya tumayo upang sumunod rito. Napamura muli ito nang makitang naghihingalo na ang lalaki. Hawakan mo. Patuloy siya sa pag-iyak. Dark, bilisan mo. Anya nang maisara ang pintuan ng sasakyan. Saint, wake up please. Don't leave me. Kita ni Dark ang pagmamakaawa ni Isabel. Nawala na ng malay si Saint. 3 ang tama nito at may tama ito malapit sa puso. A heart transplant? Yes, we need to as soon as possible. Wala na bang ibang paraan, Dok? Umiling ang doktor, nakausap ni Isabel. Ang tumigil panandali ang mga luha niya, muling dumaloy sa mga mata niya. San kami kukuha? San pwedeng kumuha ng puso? Sa lakas ng sigaw niya sa huling salita, nabulahaw ang ibang mga taong nagdaraan sa likuran nila. Nasa harap sila ng ER. Si Dark, tahimik ito sa tabi. Nakaupo ito sa waiting area. Habang siya'y kinakapos na sa hangin dahil sa takot. Ayon sa doktor,
Tatlo ang naging tama ni Saint, ngunit ang pinakamalala ay ang tama nito sa bandang dibdib. Ayon sa doktor, malaking pinsala ang puso nito at 48 hours lamang ang itatagal ng tao oras na hindi ito naoperahan. Saan siya kukuha? Sino ang magdodonate? Dahil sabi ng doktor, isa sa pinakamahirap hanapin ay ang donor sa puso. Hahayaan na lang niya? Hahayaan na lang ba niyang mamatay si Saint? Sige po, hahanap ako. Parang wala sa wisyong sagot niya sa doktor. Hindi niya alam kung ang sagot bang iyon ay may katotohanan dahil kahit siya, hindi rin alam kung paano iyon patototohanan. Diretso si Isabel sa hospital chapel. Hanggat walang donor siyang makita, hindi maooperahan ng dati niyang asawa. Hindi mapapalitan ang puso nito na may sira. Animoy tuliro habang paupo sa pinakalikod na upuan. Hindi po ako perfect na tao. Asawa at ina sa mga anak ko. Hindi rin po ako linggo-linggo nagsisimba. Pero sana kahit ngayon lang tulungan niyo ko, Diyos ko. Wala akong ibang malalapitan kundi ikaw lang. Wala akong ibang pwedeng hingan sa ganitong problema kundi ikaw. Maawa ka na, tulungan mo ko, Diyos ko. Hindi alam ni Isabel kung gaano nakadaming luha ang dumaloy sa mga mata niya. Simula kanina hanggang ngayon ay may tumutulo pa rin. Wala yatang katapusan sa pag-agos. Matapos nitong magdasal, nanghihina siyang lumabas ng simbahan. Hindi alam kung saan napupunta o sumusunod na lamang kung saan dalhin ang kanyang mga paa. Emergency, tabi! Narinig niya ang sigaw ng mga nurse. Mukhang may naaksidente. Hindi niya tiningnan ang nasa stretcher, pero sigurado siya na naaksidente ang lalaking sakay nun. Hindi mo talaga alam ang mangyayari. Masaya ka pa ngayon pero mamaya patay ka na. Isabel? Kanina pa kita hinahanap. Nahuli na ang may gawa sa pagbaril at si Esmeralda ang tinuturo ng gunman. Kasabwat ang ma'am ni Saint. Nasa kulungan na sila. Hindi na siya nagtataka, kaya hindi siya nagulat. Sa bagay, narinig niya na kay Saint ang tungkol dito. Tuloy-tuloy ang lakad niya. Nakasunod si Dark dito. Maya-maya, inakay siya ng lalaki paupo sa upuang bakante sa tabi ng pasilyo. Alam kong mahal mo pa rin siya, Isabel. Doon lang niya ito tiningnan. Namumula ang mga mata nito pero yung mga mata niya mukhang malapit na ring bumigay. Naniningkit na kasi iyon kakaiyak. Kahit hindi mo sabihin, pero itong tandaan mo, mahal na mahal kita. Nagtaka si Isabel. At hanggang sa dulo, mamahalin kita. Magpaparaya ako para sa kaligtasan ni Saint. Biglang namilog ang mga mata niya. Agad siyang tumayo. Anong sinasabi mo, Dark? Huwag kang magbiro ng ganyan. Pero nginitian lang siya ng binata. Hindi, huwag mong gagawin. Huwag kang ganyan. Nagsimulang gumaralgal ang kanyang tinig. Nakangiti lang ito't hindi na siya sinagot. Dark, please. Ngunit mahigpit na yakap lang ang sagot nito. Yakap na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Ingatan mo ang sarili mo pati na ang mga bata. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos na ako. Susunod na ako sa mag-ina ko. Kaya masaya pa rin akong aalis. Matapos nun, masuyong halik sa labi ang iginawad nito. Hindi kita makakalimutan, baby. Dark, no please. Pero may lumapit ng dalawang lalaking nurse. Habang papalayo sa kanya si Dark, nagmamakaawa siya. Sumisigaw siya at pilit itong pinababalik. Ngunit isang ngiti lang ang ganti nito hanggang sa naglaho na lang sa harapan niya ang binata. Hanggang sa huli, ang pagtulong pa rin sa kanya ang ginawa nito. Naoperahan si Saint. Ilang oras din ang itinagal ng operasyon. Nakatulog na si Isabel sa kakaiyak. Iyak para kay Dark na minsang minahal din niya. Hindi nga lang niya alam kung mahal ba na pag-ibig o mahal niya dahil ito ang naging karamay niya noon sa lahat ng oras. Kung ano man doon, isa lang ang masasabi niya. Napakabuti ng taong yun at kahit kailan hindi niya ito makakalimutan. Si Esmeralda ay nakulong kasama si Oscar at ng isa pang kasama nito sa pamamaril. At dahil mabigat ang mga kasong isinampas sa mga ito ng attorney ni Saint, malabong makawala pa si Esmeralda. Siguro'y doon na ito mamamatay sa kulungan dahil pati ang pagpatay sa daddy ni Saint, ito rin ang tinuturong sospek. Ang masaklap ay ang kakuntsaba nitong si Oscar ang umamin para mapababa ang sentensya ng lalaki. Sobrang isang buwan din ang inilagi sa hospital ni Saint upang magpahilom ng mga operasyon. Naging success ang operasyon dahil na din sa magagaling na surgeon na kinuha niya para rito.
Ang gastos, hindi na inalala dahil may pera rin naman siya sa bangko. Isa pa sa huli, si Saint pa rin ang nagbayad ng lahat at si Dark, isang masakit na alaala na araw-araw niyang dadalhin. Nakita niya na lang ito sa banga, diretso cremate na din dahil iyon daw ang nais nito. Hindi siya makapaniwala na isinuko nito ang buhay para lang sa lalaking katunggali nito. Shh! Niyakap siya ni Saint nang muli siyang umiyak. Nakaharap sila sa puntod ni Dark matapos niyang magtirik ng kandila. Araw-araw din kasing nagtatanong ang apat kung bakit hindi na raw bumibisita si Tito Dark ng mga ito. At noong handa na siya, pumunta sila rito para bisitahin ng Tito Dark ng mga bata. Ang Dark na naging tatay ng mga ito noong walang amang matatawag. Salamat sa lahat, Dark. Kailangan na rin nilang umalis at magsisimba pa sila. Ilang buwan din ang binilang bago tuluyang nakarecover si Saint, kaya ngayon lang sila sama-samang nakapagsimba. Ang mga bata, tanggap na rin ang papa ng mga ito dahil sa kanyang paliwanag. Kaso minsan si Duke, nagtatanong pa rin ng kung ano-ano. In the meantime, hahayaan lang muna niya na umusad ang kung anong hinanakit ng bata. Sabi naman ni Saint, eto na raw ang bahala sa lahat. Be careful. Natawa siya. Tatawa-tawa ka pa parang susubsob ka na kung hindi kita hawakan. Sorry na. Natawa na lang din si Saint rito. At dahil annulled na sila, ay magpapakasal daw ulit after a year. Na dahil ayaw niyang makasal ngayon dahil nagluluksa pa siya kay Dark. Tsaka na lang, basta alam naman niya sa sarili na mahal pa rin niya si Saint at hindi iyon nawala. Nagtago lamang dahil sa mga maling paniniwala niya. Let's go! Ako sa tabi ni Papa. Mama! Shh! Enough na. Dito ko na lang kay Mama Dayan. Si Kuya Drake naman sa harap, lagi na lang ikaw kasi. Sa kanya ito niyakap. Bukas ako na dyan sa tabi ni Papa. Ani Dre. Ako every time na lang, ako naman. Tiningnan niya si Saint. Nakatitig din pala ito sa kanya gamit ang front mirror. Ngumiti siya rito. Mukhang okay na si Duke. Okay, si Kuya naman daw bukas. Anya, wala nang kumontra. Let's go. Masiglang wika ni Saint. Pag-alis ng sasakyan, ngumiti ang isang lalaki na nakatayo sa puno ng akasya. Masaya na malungkot habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan. Mahal kita, Isabel, pero kailangang mabuo ang pamilya mo. Bulong ni Dark. Hindi natuloy ang operasyon dahil sa naaksidenteng lalaki na siyang pinagkunan ng puso na ibinigay kay Saint. Pumayag ang asawa ng lalaki. Kaya imbis si Dark ang mawawala ng buhay, yung naghihingalong lalaki. Hindi rin magtatagal ang buhay nito dahil sa matinding tama. Kaya wala ding nagawa ang asawa kundi i-donate ang puso ng lalaki. Malaking pera ang ibinayad ni Dark. Matapos nun, 30 million ang ibinigay nito sa babaeng nawalan ng asawa. Malaking bagay para kahit wala na itong katuwang, may pera itong panimula. Walang alam si Saint, lalong-lalo na si Isabel, at pananatilihin niyang patay na siya upang makausad na ang lahat. Balak ni Dark na umalis na lang at magpakalayo-layo sa malayong lugar na makakapag-move on na siya ng tuluyan.